Samantala, kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nasa labas na ng bansa ang tatlong air assets ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa CAAP, kabilang dito ang dalawang Agusta Westland helicopter na nasa Kota Kinabalu, Malaysia ngayon. Lumabas ng bansa ang helicopters noon pang August 20 at September 11. Nasa Singapore naman ang Gulfstream aircraft ni Ko simula pa noong August 16. Sabi pa ng CAAP, patuloy nilang imomonitor ang lahat ng registered air assets ng dating kongresista nang naaayon sa batas. Samantala, balikan natin ang detalye ng balita kaugnay sa pagrekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ang ilang mga opisyal kaugnay sa flood control anomaly. Alamin natin ang update mula sa ICI sa Taguig, mula kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Yuel, inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI na sampahan ng mga kriminal at administratibong kaso sina Senator Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Zaldico at tatlo pang individual. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, sapul din ng kanilang rekomendasyon sina dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana at dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Maaari daw, sabi ni Reyes, nasabit yung mga nabanggit na individual sa direct o indirect bribery, corruption, public officers at plunder. Pakinggan natin ang ICI Chairman. Our interim report and recommendation to the Office of the Ombudsman on the alleged involvement of several incumbent and former members of the House of Representatives and the Senate in obtaining bribes or unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. 1. Former Undersecretary Roberto Bernardo. Number 2, Senator Joel Jose Villanueva. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Zaldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Cahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: direct or indirect bribery and corruption of public officials. Yuel, inanunsyo ni Chairman Reyes sa katatapos lamang na press briefing dito sa tanggapan ng Independent Commission sa Taguig City bago siya tuluyang tumulak sa Ombudsman ngayong umaga para nga ihain o magsumite ng kanilang interim report, gayon din yung nabanggit na rekomendasyon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa ICI, maraming salamat Giselle Ricafort.